Sina Fernan at Daisy ay ang depenisyon ng laban sa mundo noong senior high school. Sa kabila ng reputasyon ni Fernan bilang basagolero, pinatunayan niya kay Daisy na kaya niyang magbago para sa pag-ibig. Ngunit ang distansya ng Maynila at ang paninira ay sapat na pala upang gumuho ang kanilang mga pangako. Makalipas ang ilang taon, muling nagtagpo ang kanilang landas. Si Fernan, ang makapangyarihang CEO na puno ng galit, at si Daisy ang empleyadong pilit bumabangon mula sa sakit ng nakaraan. Sa pagitan ng mga malamig na titig, mahigpit na utos, at mga pusong puno ng sumbat, matutuklasan nila na ang katotohanan ay mas masakit kesa sa kasinungalingan. Sa muling pag-usbong ng init sa gitna ng kanilang hidwaan, kaya ba nilang talunin ang multo ng nakaraan? O tuluyan na silang lalamunin ng galit na naging pundasyon ng kanilang paghihiwalay? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni Daisy at Fernan, dalawang pusong pinaglayo ng mga taong may lihim na pagmamahal sa kanila. Pero muling pagtatagpuin, dala ang galit at pag-ibig na matagal nilang inakalang kinalimutan na. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang init ng hapon sa probinsya ay tila hindi alintana nila Fernan at Daisy habang nakaupo sila sa ilalim ng paborito nilang punong akasya sa likod ng senior high school building. Ito ang kanilang paboritong tambayan, ang lugar kung saan walang nakakaalam ng kanilang mga bulong, walang nakakakita ng kanilang mga ngiti. "Sigurado ka na ba talaga sa akin, Daisy?" tanong ni Fernan habang pinaglalaroan ng mga daliri ng dalaga. Ang kanyang mga kamao na madalas ay puno ng pasa dahil sa pakikipag-away ay tila naging malambot at maingat tuwing hawak ang kamay ni Daisy. "Alam mo naman ang sabi nila, basagulero ako, walang halaga, playboy." Tumingin si Daisy sa mga bata ni Fernan. Ang mga batang dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay puno ng katapatan. "Fernan, hindi ako nakikinig sa kanila. Nakikinig ako sa puso ko. At ang sabi ng puso ko, ikaw ang pinakamabuting lalaking nakilala ko mula nung naging tayo." Ngumiti ang binata. Isang tipid ng ngiti na kay Daisy lang niya ipinapakita. Simula na maging sila, tumigil na siya sa pakikipag-away. Hindi na siya nakikita sa mga resto bar o sa mga madidilim na eskinita ng kanilang bayan. Si Daisy ang naging inspirasyon niya. Ang dahilan kung bakit gusto niyang maging maayos na tao. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Ang mga kaibigan ni Daisy, lalo na si Katrina, ay hindi tumitigil sa paninira. "Daisy, mag-isip ka nga. Hindi nagbabago ang mga tigre. Kapag nakakita yun na bagong biktima sa Maynila pagdating ng kolehiyo, iiwan ka yan sa kangkungan." Madalas na paalala ni Katrina sa kanya. "Hindi niya gagawin yon." Matatag na sagot ni Daisy. Dumating ang araw ng pagtatapos. Ang saya ay nahaluan ng pait dahil kailangan lumuwas ni Fernan patungong Maynila para mag-aral ng engineering sa isang prestihiyosong universidad. Habang naglalakad sila sa dalampasigan bago ang pag-alis ni Fernan, mahigpit ang hawak ni Fernan sa balikat ng dalaga. "Daisy, malayong Maynila, maraming tukso, sabi nila. Pero tandaan mo to, magtatapos ako para sa atin, para sa kinabukasan natin. Kahit anong mangyari, hindi kita ipagpapalit." "Pangako?" Bulong ni Daisy, nagingilid ang luha. "Pangako, walang ibang babae, Daisy. Ikaw lang." Sabi ni Fernan bago niya idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Noong unang ilang buwan, naging maayos ang lahat. Gabi-gabi silang magkausap sa telepono. Ikinikwento ni Fernan ang hirap ng kanyang mga asignatura. Habang si Daisy naman
ay nagbabahagi ng kanyang mga pangarap sa kanilang probinsya. Ramdam nila ang pagkamis sa bawat boses ng isa't isa. Ngunit unti-unti nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating gabi-gabing tawag ay naging madalang. Ang mga text message na puno ng I love you ay naging tipid na goodnight na lamang. Hanggang sa isang gabi, hindi na sumagot si Fernan. Isang linggo ang lumipas, isang buwan. Hanggang sa isang hapon, lumapit si Katrina kay Daisy na may dalang cellphone. "O ayan, tingnan mo ang loyal mong boyfriend. Sinasabi ko na sa'yo, playboy talaga yan." Halos gumuho ang mundo ni Daisy nang makita ang litrato sa social media. Si Fernan, may kasamang magandang babae sa isang party, magkayakap at tila masayang masaya. May caption pa ito na, "My new engineering queen." Hindi makahinga si Daisy. Ang sakit ay tila isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang puso. Tinangka niyang tawagan si Fernan para magpaliwanag ito, pero binabaan lang siya nito ng tawag. Sa huling text na natanggap niya mula sa numero ni Fernan, nakasulat, "Wag mo na akong guluhin. Masaya na ako rito. Mag-move on ka na." Doon, tila namatay ang Daisy na mapagmahal. Sa gitna ng kanyang paghagulhol sa ilalim ng punong akasya, isang pangako ang binitiwan niya. "Fernan, ipinapangako ko, darating ang araw na babalik sa iyo lahat ng sakit na to. Gagantihan kita, hindi ko makakalimutan ang pagtataksil mo." Mula noon, ibinuhos si Daisy ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Naging matigas ang kanyang puso. Ang dating masayahing dalaga ay naging isang malamig at determinadong profesional. Wala na siyang balita kay Fernan at ayaw na niyang magkaroon pa. Ang hindi niya alam, ang tadhana ay mas malupit na plano. Ang Maynila ay maliit na mundo at ang nakaraan ay laging may paraan para bumalik. Dala ang mas matinding puot at mas masakit na paghihiganti. 5 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Daisy ang boses ni Fernan. Ngunit ang pilat sa kanyang puso ay tila sariwa pa rin. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng gusali ng Velasquez Company. Ito ang kumpanyang magliligtas sa kanya mula sa pagkakalubog sa utang ng kanyang pamilya matapos magkasakit ang kanyang ina. "Kaya mo to, Daisy." Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang hapit na gray blazer. "Trabaho lang to para kay nanay." Natanggap siya bilang Senior Marketing Analyst. Sabi ng HR, ang bagong hirang na CEO mismo ang gustong makita ang lahat ng bagong senior staff para sa isang briefing. Kinakabahan siya, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng presensya ng gusaling ito. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-40th na palapag, sinalubong siya ng isang malamig at napakatahimik na opisina. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol at ang mga dingding ay salamin na tanaw ang buong syudad. "Miss Daisy Reyes, pasok na po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ng ating CEO." Sabi ng assistant na may halong takot sa boses. Huminga ng malalim si Daisy at pumasok. Nakatalikod ang CEO. Nakatanaw sa labas ng bintana habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang tindig nito ay matikas, balot ng isang navy blue suit. May kung ano sa bulto ng lalaking ito na nagpatigil sa tibok ng puso ni Daisy. "Good morning, sir. I am Daisy Reyes, the new..." Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang usok ng sigarilyo ay tila naging hamog na naghihiwalay sa kanilang nakaraan at kasalukuyan. Nalaki ang mga mata ni Daisy. Ang ballpen na hawak niya ay nalaglag sa sahig. "Fernan?" Bulong niya, ngunit walang bakas ng gulat sa mukha ng lalaki. Ang Fernan na kilala niya, ang Fernan na tumatawa at may malambot na tingin, ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking may mga batang kasing lamig ng yelo at panga na laging nakakuyom sa galit. "It's Mr. Velasquez to you, Miss Reyes." Malamig na sabi nito. Ang boses nito ay naging baritono at puno ng otoridad. "And in this office, we don't use first names. Unless of course, you think your past association with me gives you special privileges."
Nabigla si Daisy. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay biglang nag-alab. Past Association? Fernan, Mr. Velasquez, ikaw ang biglang nawala. Ikaw ang nagtaksil. At ngayon, aakto ka na parang ako ang may kasalanan? Patabog na lumapit si Fernan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at yumuko ng bahagya para maging kapantay ang mukha ni Daisy. Naamoy ni Daisy ang pamilyar na bango nito na hinaluan na ngayon ng amoy ng mamahaling alak at tabako. Taksil? Tumawa si Fernan, isang tawang walang kagalakan. Ang lakas ng loob mong gamitin ng salitang yan pagkatapos na ginawa mo sa akin sa probinsya. Pagkatapos mong ipakita kung gaano ka kabilis magpalit ng lalaki dahil lang sa isang maling kwento. Anong sinasabi mo? Ikaw ang may ibang babae. Nakita ko ang mga litrato. Sigaw ni Daisy, hindi na alintana kung may makarinig sa labas. Get out! Mariing utos ni Fernan. Ano? Sabi ko, lumabas ka na. I don't have time for your dramas. Bukas, magsisimulang madilim ng mundo sa kumpanyang to. If you think you can just walk away after what you did to my pride and my heart, you're wrong. I hired you because I want you to see exactly what you lost, Daisy. I want you to feel every bit of the coldness I felt. Wala kang karapatang pahirapon ako. Pagre-resign ako. Basahin mo ang kontrata mo, Miss Reyes. May breach of contract, loss na 5 million pesos. Kaya mo ba yung bayaran? O mas kailangan ng nanay mong pera para sa dialysis niya? Pangungutya ni Fernan habang muling tumatalikod. Napatigagal si Daisy. Alam ni Fernan, inimbestigahan siya nito. Alam nito ang kahinaan niya. Bakit ka nagkakaganyan, Fernan? Bakit parang ako ang kontrabida sa kwento mo? Tanong ni Daisy na may halong pait. Hindi sumagot si Fernan. Sa halip, kinuha nito ang isang file at nagsimulang magbasa na tila ba wala si Daisy sa loob ng silid. Ang pananatili ni Daisy sa kumpanyang yun ay hindi na tungkol sa career. Ito ay naging isang laro ng kapangyarihan at paghihiganti. Lumabas si Daisy ng opisina na nanghihina. Ang lalaking ipinaglaban niya noon sa kanyang mga kaibigan, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ay siya na palang magiging pinakamalaking kalaban niya ngayon. At ang mas nakakatakot, sa kabila ng galit, naramdaman ni Daisy ang mabilis na tibok ng kanyang puso nang magkalapit ang kanilang mga mukha kanina. Ang pag-ibig na akala niya ay patay na, ay nagkukubli lang pala sa ilalim ng galit. Ang sumunod na linggo ay naging isang mahabang panaginip para kay Daisy. Tama si Fernan, ginawa nitong madilim ang bawat sandali niya sa loob ng Velasquez Company. Hindi siya binigyan ng maayos na onboarding. Sa halip, tambak na trabaho na hindi sakop ng kanyang posisyon ang ibinabagsak sa kanyang mesa tuwing 5:00 ng hapon. Ang oras kung kailan dapat ay pauwi na siya. Miss Reyes, kailangan kong market analysis ng lahat ng regional branches natin sa Visayas. Bukas ng 8:00 ng umaga. Dapat nasa table ko na yan. Malamig na utos ni Fernan habang dumadaan sa harap ng cubicle ni Daisy. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya, ngunit ramdam ni Daisy ang bigat ng presensya nito. Pero sir, mahigit 2,000 pahina ang raw data niyan. Hindi sapat ang isang gabi para i-summarize ang lahat. Pagtutol ni Daisy, tumigil si Fernan sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suot na kulay abo na slacks. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi mo kaya, Daisy, palawak ang pinto. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Pero tandaan mo, ang breach of contract. Baka naman, gusto mong ako mismo ang tumawag sa ospital ng nanay mo para sabihin, hindi ka na empleyado rito. Napayuko si Daisy. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Gagawin ko po, sir. Good. Ayoko ng late. Ayoko ng palpak. Dahil alam nating dalawa, mahusay ka sa pagtalikod sa mga commitment, diba? Binitiwan ni Fernan ang mga salitang yon bago tuluyang pumasok sa kanyang opisina. 2:00 na ng madaling araw. Patay na ang lahat ng ilaw sa ika-40th na palapag maliban sa table ni Daisy at ang malaking opisina ni Fernan.
Masakit na ang likod ni Daisy at tuyong-tuyo na ang kanyang mga mata sa kakatitig sa screen ng laptop. Tumayo siya para kumuha ng kape sa pantry. Habang naglalakad sa madilim na hallway, hindi niya napansin na bukas ang pinto ng CEO's office. Nakita niya si Fernan na nakasandal sa kanyang swivel chair. Nakapikit ang mga mata at may hawak na baso ng scotch. Mukhang pagod din ito. Sa isang sandali, bumalik ang imahe ng dating Fernan. Ang Fernan na hinihilot ang kanyang sentido tuwing napupuyat sila sa pagre-review noong senior high. Buntik nang lumabas sa bibig ni Daisy ang pangalan nito sa paraang malambing. Ngunit mabilis niyang binawi ang sarili nang biglang magmulat ng mata si Fernan. "Nung tinitingin-tingin mo?" Tanong ni Fernan. Wala nang bakas ng pagod sa boses ito. Tanging galit na lang ang nandoon. "Kukuha lang ako ng kape." "Bakit mo ba itong ginagawa, Fernan? Bakit kailangan maging ganito kakalupit? Kung galit ka dahil akala mo iniwan kita, isipin mo rin kung anong naramdaman ko nung makita ko ang mga litrato mo sa Maynila." Tumayo si Fernan at mabilis na tinahak ang distansya nila ni Daisy sa pader ng hallway. Ang init ng katawan ni Fernan at ang amoy ng alak ay nagdulot ng kakaibang kaba sa puso ni Daisy. "Litrato? Isang litrato lang. Naniwala ka na? Hindi mo ko hinayaang magpaliwanag. Ang bilis mong sumuko, Daisy. Ang bilis mong maniwala sa iba kaysa sa lalaki na nangako sa'yo ng habang buhay." Mariing bulong ni Fernan. Ramdam ni Daisy ang mabilis na paghinga nito sa kanyang leeg. "Dahil malinaw ang nakita ko at pagkatapos nun, hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko." Ganting sigaw ni Daisy, bagaman nanginginig ang kanyang boses. "Dahil ninakawan ako, nawala ang phone ko, Daisy. At nang makahiram ako ng paraan para makausap ka, nabalitaan ko na lang mula kay Katrina na may bago ka na rin kinakasama sa probinsya, na pinagtatawanan niyo lang ako dahil basta gulero lang ako na ginamit mo para magkaroon ng thrill ang buhay mo." Napatigagal si Daisy. "Ano? Anong kinakasama? Wala ako naging iba, Fernan. Hinintay kita hanggang sa mapagod ang puso ko." Isang tensyonadong katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Fernan ay tila naghahanap ng katotohanan sa mga mata ni Daisy. Sa isang saglit, tila lalambot ang mga bisig nito. Ngunit biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Agad na lumayo si Fernan at tila ba napaso. Inayos na ang kanyang kurbata at bumalik sa kanyang pagiging malamig. "Babalik ka na sa trabaho mo, Miss Reyes. Hindi ko kailangan ng mga kwentong barbero. Tapusin mo ang report at huwag mong isipin na dahil nagkalapit tayo ngayon ay magbabago ang trato ko sa iyo." Naiwan si Daisy na humihingal sa hallway. May mali. May napakalaking mali sa mga nangyari noon. Pareho silang naniwala na ang isa'y nagtaksil. At sa gitna ng kanilang hidwaan, isang pangalan ang lumabas. Katrina. Bumalik si Daisy sa kanyang mesa. Hindi para tapusin ang project, kundi para mag-isip. Kung totoo ang sinasabi ni Fernan, ibig sabihin ay pinaglaruan silang dalawa. Ngunit bago niya mahanap ang ebidensya, kailangan muna niyang lampasan ang kalupitan ni Fernan, na tila determinadong saktan siya hanggang sa kusa siyang sumuko. Hindi pa man nakakabawi si Daisy sa puyat, isang bagong memorandum ang bumagsak sa kanyang mesa kinabukasan. Isang site inspection sa isang bagong resort development sa Batangas. At ang mas ikinagulat niya, silang dalawa lang ni Fernan ang pupunta. "Sir, bakit ako? Marketing analyst ako, hindi engineer." Pagtutol ni Daisy sa loob ng opisina ni Fernan. Hindi nag-angat ng tingin si Fernan mula sa kanyang binabasa. "Kailangan ng marketing perspective site at dahil ikaw ang pinakabaguhan, ikaw magdadala ng lahat ng gamit at kukuha ng minutes. Be at the lobby at 5 a.m. Isang minutong huli, bawas sa sahod." 5:00 pa lang ng umaga ay nasa lobby na si Daisy. Bitbit ang mabigat na laptop bag at mga blueprints. Dumating ang itim na Fortuner ni Fernan. Si Fernan mismo ang nagmamaneho. "Get in." Maikling utos nito. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang pareho. Tanging ang ugong ng makina at ang malakas na tibok ng puso ni Daisy ang naririnig. Sinubukan ni Daisy na umidlip, ngunit bawat galaw ni Fernan sa manibela, ang pag-abot nito sa gear, ang pag-ayos ng kanyang salamin, ay tila nakaka-hypnotize. Biglang pumarada si Fernan sa isang tabi ng kalsada malapit sa Tagaytay Ridge. "Bakit tayo huminto?"
Tanong ni Daisy. Hindi ako nakapag-almusal. May dala ka bang pagkain? Tanong ng binata. Ang boses ay hindi na kasing talas ng kanina, pero nandoon pa rin ang otoridad. Wala po, pero may sandwich ako rito na ginawa ko kanina. Kung gusto mo. Pag-aalinlangan ni Daisy, inabot niya ang lalagyan ng sandwich. Habang inaabot ni Fernan ang pagkain, nagdikit ang kanilang mga daliri. Tila may kuryenteng dumaloy sa balat ni Daisy. Nabilis siyang bumitaw, pero hindi inalis ni Fernan ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagalit, may halong pangungulila na pilit itinatago. Favorite ko to. Tuna with egg. Bulong ni Fernan. Naalala mo pa pala? Nagkataon lang yan, sir. Mabilis na depensa ni Daisy. Kahit ang totoo, ayun talagang iniisip niya habang nagluluto kaninang madaling araw. Pagdating sa site sa Batangas, hindi naging maayos ang panahon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na nauwi sa isang flash flood sa tanging daan palabas ng construction site. We're stuck. Kailangan magpalipas ng gabi sa staff house. Walang kuryente, pero may mga emergency lights. Sa loob ng maliit na staff house, ang lamig ng ulan ay nanunuot sa buto. Basang-basa si Daisy dahil sumilong siya sa ilalim ng tumutulong bubong kanina. Nakita siya ni Fernan na nanginginig. Alisin mo yan. Utos ni Fernan. Ano? Nalaki ang mga mata ni Daisy. Yung blazer mo, basang-basa ka na. Magkakasakit ka. Kinuha ni Fernan ang sariling tuyong jacket at ibinato sa kanya. Suotin mo yan. Huwag kang maarte, Daisy. Ayoko may magkasakit na empleyado rito. Habang nakaupo sila sa harap ng isang maliit na gasera, ang tensyon ay nauwi sa komprontasyon. Bakit mo ba ako pinahihirapan ng ganito, Fernan? Tanong ni Daisy. Ang boses ay basag na. Kung ayaw mo ko makita, bakit hindi mo na lang ako hayaang mag-resign? Bakit kailangan mo kong ipahiya sa harap ng marami? Tumayo si Fernan at lumapit sa kanya. Sa liwanag ng gasera, nakita ni Daisy ang sakit sa mukha ng lalaki. Dahil gusto kong maramdaman mong hirap na naramdaman ko. Sigaw ni Fernan na nauwi sa mahinang bulong. 5 taon akong hindi nakatulog ng maayos, Daisy. 5 taon ako nagtrabaho para lang makalimutan ka. Pero nung pumasok ka sa opisina ko, bumalik lahat. Ang galit at ang katotohanan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Biglang hinawakan ni Fernan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong lalaking ipinalit mo sa akin sa probinsya? Sinong lalaki naging dahilan kung bakit hindi mo na ako hinintay? Wala, Fernan! Wala! Si Katrina nagsabi sa akin na may iba ka na. Siya nagpakita ng litrato. At nung tinatawagan kita, laging babayang sumasagot at sinasabing wag na kitang guluhin. Natigilan si Fernan. Babae? Wala akong ibang kasama sa kondo ko kundi si Katrina tuwing bumibisita siya para dalhin ako ng gamit mula kay mama. Doon tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang pagkakakilanlan ng traidor ay naging malinaw. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, ang bigat ng damdamin ay nauwi sa isang matinding emosyon. Sa gitna ng dilim at lamig, hinalika ni Fernan si Daisy. Isang halik na puno ng galit, pagtataksil, ngunit higit sa lahat, matinding pagkamis at pag-ibig na matagal ng pilit kinalimutan. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay balot ng isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kesa sa sigawan. Nakatingin lang si Daisy sa labas ng bintana. Ramdam pa rin ang init na mga labi ni Fernan. Habang sa Fernan naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Huwag mong isipin na dahil may nangyari sa atin kagabi ay tapos ng lahat. Basag ni Fernan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Ngunit may bahid na ito ng pag-aalinlangan. Hindi ko iniisip yun, Mr. Velasquez. Pero hindi ko rin hahayaan na magpatuloy ang pagpapahirap mo sa akin base sa isang kasinungalingan. Kung totoo ang hinala natin tungkol kay Katrina, kailangan nating malaman kung bakit niya ginawa yun. Humarurot ang sasakyan ni Fernan. Kung totoo ang sinasabi ng dalaga, ibig sabihin ay itinapon niya ang 5 taon ng kanilang buhay dahil sa panlilin lang ng isang taong pinagkatiwalaan nila. Pagdating sa opisina,
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Fernan. Pinatawag niya ang head of security. I want to call logs and visitor records of my old condo unit from 5 years ago. And I want you to check every communication link between my former number at Daisy Reyes' old mobile provider. Habang naghihintay, nanatili si Daisy sa kanyang cubicle. Hindi siya makapag-concentrate. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Katrina. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan pero siyang sumira sa kanyang buhay. Daisy, balita ko kasama mo raw si Fernan sa Batangas. Nag-overnight daw kayo? May halong panunuya sa boses ni Katrina. Ingat ka, baka nakakalimutan mong playboy yan. Baka ginagamit ka lang uli. Humigpit ang hawak ni Daisy sa telepono. Bakit, Katrina? Natatakot ka ba na baka magkausap kami ng maayos? Natatakot ka ba na malaman ko ang totoo? Natahimik ang kabilang linya bago tumawa ng pilit. Anong totoo? Ang totoo ay iniwan ka niya. Sige, mauna na ako. Kinahapunan, hindi na nakapaghintay si Fernan. Nakuha niya ang impormasyong kailangan niya. Pinatawag niya si Katrina sa opisina sa ilalim ng pagkukunwari na may kailangang pirmahang mga dokumento para sa kumpanya. Hindi alam ni Katrina na naroon din si Daisy, nakatago sa maliit na viewing room ng boardroom. Pumasok si Katrina, suot ang kanyang pinakamagandang damit. Umaasang mapapansin siya ni Fernan. Fernan, bakit mo ko pinatawag? May problema ba sa mga accounts? Malambing na tanong ni Katrina. Hindi sumagot si Fernan. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa mesa. Explain this, Katrina. Bakit ang luma kong cellphone na nawala raw sa Maynila ay nag-record ng outgoing call sa numero ni Daisy gamit ang boses mo? At bakit may mga records na ikaw ang sumasagot sa mga tawag niya habang tulog ako sa kondo ko nun? Namutla si Katrina. Fernan, hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka nagkakamali ang security mo. At ito, pagpapatuloy ni Fernan habang ipinapakita ang mga screenshot ng mga pekeng litrato na ipinadala ni Katrina kay Daisy. Ginamit mo ang pinsan ko para magpanggap na bago kong girlfriend sa litrato? Bakit? Bakit, Katrina? Bakit mo sinira ang buhay namin? Biglang lumabas si Daisy mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng galit. Kaibigan kita, Katrina. Ipinagtanggol kita sa lahat. Pero ikaw pala ang ahas na pumatay sa relasyon namin. Dahil hindi ka nararapat sa kanya, Daisy. Isang mahirap na taga-probinsya lang tayo. Pero sa Fernan, may potensyal siyang maging ganito. Akala ko kapag nawala ka, ako ang mapapansin niya. Akala ko kapag naging miserable siya, ako ang tatakbuhan niya. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong paninirang gawin ko, pangalan mo pa rin ang binubulong niya kapag lasing siya. Tumalis ka na, Katrina. Mahinahong sabi ni Fernan, pero ang boses niya ay puno ng panganib. Huwag ka na magpapakita sa amin. I will make sure na wala kang kumpanya sa industriyang ito na ang tatanggap sa'yo. Nang makaalis si Katrina na umiiyak, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Fernan at Daisy. Hinarap ni Fernan si Daisy. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang maskara ng pagiging malupit na CEO ay tuluyan ang natanggal. Daisy, patawharin mo ko. Bulong ni Fernan. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Daisy. Pero lumayo ang dalaga. Patawad? Tumawa si Daisy ng mapait habang tumutulo ang mga luha. 5 taon, Fernan. 5 taon nating kinamuhian ng isa't isa dahil lang sa isang taong pinaglaruan tayo. Pero ang mas masakit, hindi mo ko pinagkatiwalaan. Mas pinili mong maniwala na magagawa ko sa'yo yun. Daisy, naging bulag ako sa galit. At naging malupit ka sa akin itong mga nakaraang linggo. Pinahiya mo ko. Kinantihan mo ko para sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Fernan, ang sakit ay hindi basta-basta mawawala dahil lang nalaman natin ang totoo. Iniwan ni Daisy si Fernan na nakatayo sa gitna ng malawak na opisina. Ang katotohanan ay lumabas na, pero ang sugat sa kanilang mga puso ay mas malalim pa pala kesa sa inaasahan nila. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa opisina, naging mailap si Daisy.
Pumasok pa rin siya sa trabaho dahil sa utang na loob at pangangailangan ng gamot ng kanyang ina. Ngunit naging malamig siya. Mas malamig pa sa aircon ng ika-40th na palapag. Hindi niya tinitingnan si Fernan sa mga mata. Ang bawat pag-uusap nila ay tungkol na lamang sa trabaho. Diretso at walang emosyon. Para kay Fernan, ang katahimikang ito ni Daisy ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Alam niya sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nawawala ang babaeng pinakamamahal niya. Isang umaga, nagulat ang buong opisina nang makitang hindi ang dati at masungit na Fernan ang pumasok. Wala siyang suot na kurbata. At imbis na unahin ang mga reports, dinalhan niya ang bawat empleyado ng kape at breakfast. Ngunit may isang espesyal na paper bag para kay Daisy. "Good morning, Miss Reyes." Mahinahong sabi ni Fernan habang inilalapag ang bag sa mesa ni Daisy. "It's your favorite blueberry cheesecake from the bakery you used to love. May kasamang mainit na tsokolate." Tumingin si Daisy sa bag. Pagkatapos ay kay Fernan. "Salamat, sir. Pero marami pa po akong gagawin." "I canceled all your meetings for today, Daisy." Aniya, na naging dahilan upang mapatingin ang mga katrabaho nila. "You've been working too hard. You spend your day researching or just reading." "Huwag niyo akong tratuhin ng espesyal dahil lang sa nalaman natin ang totoo, Mr. Velasquez." Matigas na sabi ni Daisy. Hindi nabubura ng cheesecake ang 5 taon. Kumitid ang mga mata ni Fernan, hindi sa galit, kundi sa determinasyon. "Alam ko, kaya hindi lang cheesecake ang dala ko." Bandang hapon, pinatawag muli ni Fernan si Daisy sa opisina. Akala ni Daisy ay tungkol muli ito sa paninira ni Katrina. Ngunit nang buksan niya ang pinto, namangha siya. Ang malaking screen sa loob ay nagpapakita ng mga scanned letters at old photos. Ang mga sulat na ginawa ni Fernan para kay Daisy noong nasa Maynila siya, pero hinarang ni Katrina. "Nahanap ko ang mga ito sa lumang gamit ni Katrina sa apartment niya bago siya tuluyang pinaalis." Paliwanag ni Fernan habang dahan-dahang lumalapit kay Daisy. "Sinulatan kita araw-araw, Daisy. Bawat gabi, ikinakwento ko rito kung gaano kita kamahal at kung paano ko gustong bilisan ang pag-aaral para makabalik sa iyo." Binasa ni Daisy ang isa sa mga sulat. Ang petsa nito ay noong mga panahong akala niya ay nagtataksil na ito. "Daisy, ang hirap dito. Pero kapag naiisip ko ang ngiti mo sa ilalim ng akasya, nabubuhayan ako. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako narito. Konti na lang, love. Magiging engineer na ang mahal mo." Naramdaman ni Daisy ang pagpatak ng kanyang mga luha sa papel. Ang galit na pilit niyang pinaghahawakan ay unti-unting tinutunaw ng mga salitang matagal na sanang nakarating sa kanya. Biglang lumuhod ang binata sa harap ni Daisy. Isang bagay na hindi aakalain ng sinumang makakita sa makapangyarihang CEO ng Velasquez Company. "Daisy, naging hibang ako. Inayaan kong lamunin ako ng pride at galit. Dahil naniwala ko na ipinalit mo ko agad. Ginamit kong kapangyarihan ko para saktan ka dahil akala ko yun lang ang paraan para makaganti ako sa sakit na naramdaman ko. Pero sa totoo lang, kahit anong pinahihirapan kita, ang gusto ko lang ay mapansin mo ko. Ang gusto ko lang ay lumaban ka para sa atin uli." Hinawakan ni Fernan ang mga kamay ni Daisy. "I am stripping away the CEO, the billionaire, and the Velasquez name. Darito ko sa harap mo bilang si Fernan, ang basagulerong binago mo. Give me a chance to court you again. Give me a chance to prove that the promise I made under the acacia tree is still alive." Hindi nakapagsalita si Daisy. Gusto niyang tumakbo palayo, pero ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang hinigit siya ni Fernan para sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal, at ang init na matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. "Huwag ka munang sumagot. Hayaan mo lang akong patunayan sa iyo na hindi ako susuko. Kung kailangan ligawan kita ng panibagong 5 taon, gagawin ko para ipakita sa iyo na ikaw lang ang mahal ko." Naramdaman ni Daisy ang mabilis na tibok ng puso ni Fernan. Sa kabila ng lahat ng sakit, nandoon pa rin ang kislap, ang matinding kilig na tanging si Fernan lang ang nakakapagparamdam sa kanya.
Ngunit bago pa siya makayaka pabalik, isang tawag ang natanggap ni Daisy mula sa ospital. Miss Daisy, ang nanay niyo po, nag-collapse. Ang bawat segundo sa loob ng elevator pababa ng lobby ay tila isang oras para kay Daisy. Ang balitang nag-collapse ang kanyang ina ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabaga niyang damdamin para sa binata. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. I'm driving. Bahagya na sabi ni Fernan. Huwag ka mag-alala, Daisy. I'll get you there. Sa loob ng sasakyan, hindi tumitigil ang luha ni Daisy. Si Fernan naman ay mabilis ang pagpapatakbo, ngunit maingat na nilalampasan ang trapiko ng Maynila. Nang makarating sila sa ospital, agad na sumugod si Daisy sa ICU. Ngunit bago pa sila makapasok sa kwarto, isang matangkad na lalaking nakaputing coat ang lumabas. May hitsura ito, seryoso ang muka, at may aura ng katiwasayan. Agad na nagliwanag ang muka ni Daisy nang makita ito. Doc Simon, kamusta ang nanay ko? Tanong ni Daisy, sabay hawak sa braso ng doktor. She's stable now, Daisy. It was a sudden drop in blood pressure, but we managed to stabilize her. Sagot ni Simon na may malambot na ngiti. Pagkatapos, tumingin siya kay Fernanda noon ay nakatayo sa likuran ni Daisy. Madilim ang muka at nakakuyom ang kamao. And who is this? I'm Fernan Velasquez, her CEO. Mabilis na sagot ni Fernan. Idiniin ang huling salita. Daisy, I'm Simon, Daisy's close friend, and her mother's attending physician in the province before they move here. Pakilala ni Simon. Tumingin siya kay Daisy at hinawakan ang kamay nito. Don't worry, Daisy. I promise. I take care of her, right? I transferred her to Manila partly for that. Ramdam ni Fernan ang tensyon sa hangin. Ang kilig na kanina lang ay para sa kanya ay tila lumilipat sa atensyong ibinibigay ni Daisy kay Simon. Para kay Fernan, si Simon ay hindi lang basta doktor. Isa itong banta, isang lalaking nandoon noong mga panahong wala siya. Dahil kailangan manatili ni Daisy sa ospital, hindi umalis si Fernan. Pinuno niya ang private room ng nanay ni Daisy ng lahat ng kagamitang kailangan. Kumuha siya ng pinakamagagaling na private nurses at ipinalipat ang ginang sa pinakamahal na suite ng ospital. Fernan, sir, hindi mo kailangan gawin to. Sabi ni Daisy habang nag-aayos ng gamit. I'm doing this because I want to, Daisy. Hindi dahil CEO mo ko. Sagot ni Fernan. Eksakto namang pumasok si Simon na may dalang pagkain para kay Daisy. Daisy, didalan kita ng paborito mong lugaw mula sa labas. Kailangan mong kumain. Salamat, Simon. Lagi kang nandito para sa akin. Sabi ni Daisy nang may tunay na pasasalamat. Nagtagpo ang tingin na Fernan at Simon. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan ng dalawang lalaki. Mr. Velasquez, I think Daisy needs rest more than flowers and expensive sweets. Puna ni Simon. Medical stress is best handled with peace, not grand displays of wealth. Ngumisis si Fernan. Ang dating basagulero ay muling nabuhay sa kanyang mga mata. And I think, Doc, na ang trabaho mo ay gamutin ng pasyente. Ididiktahan ng pamilya kung paano sila mag-aalaga. I can provide both peace and the best medical care money can buy. Can you? Habang abala ang lahat, isang tawag ang natanggap ni Fernan mula sa kanyang security team. Pinaimbestigahan niya si Simon dahil sa selos, ngunit ang nahanap nila ay higit pa sa inaasahan niya. Sir, tungkol kay Doc Simon. He wasn't just a friend of Miss Daisy in the province. Ulat ng kanyang tauhan. He is the cousin of Katrina at may mga records na nagpapakita na siya nag-provide ng medical certificates ni Katrina noon para magkaroon ito na dahilan na laging pumunta sa kondo ninyo sa Maynila. Napatigagal si Fernan. Ibig sabihin, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Daisy ngayon ay bahagi rin ng paninirang sumira sa kanila noon. Maaaring si Simon ang fall black plan ni Katrina para tuluyang mailayo si Daisy kay Fernan. Hinarap ni Fernan si Daisy sa hallway. Ang kanyang buka ay puno ng tensyon at galit. Daisy, kailangan lumayo ka kay Simon. Mariing sabi ni Fernan. Ano na namang drama to, Fernan?
Nagsiselos ka ba kaya pati ang doktor na nagligtas sa nanay ko ay dinadamay mo? Sigaw ni Daisy. Dito selos, Daisy. He's Katrina's cousin. Pinaglaruan nila tayo nun. At hanggang ngayon, pinaglalaruan ka pa rin niya. Eksaktong lumabas si Simon mula sa silid. Kalmado ang muka, pero may kakaibang kislap sa mga mata. Is there a problem here, Mr. Velasquez? Tumingin si Daisy kay Fernan, pagkatapos ay kay Simon. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang lalaking nanakit sa kanya noon pero nagsusumamo ngayon? O ang lalaking naging sandigan niya sa hirap pero may dilim palang koneksyon sa kanyang kaaway? Ang hallway ng ospital ay naging mistulang battleground ng dalawang makapangyarihang lalaki. Si Fernan na kumukulo ang dugo sa galit at si Simon na nananatiling kalmado ngunit may mapanuyang kislap sa mga mata. Sa gitna nila ay si Daisy, litong-lito, pagod at unti-unti nauubos ang pasensya. Anong ibig mong sabihin, Fernan? Tanong ni Daisy, ang boses ay nanginginig. Pinsan ni Katrina si Simon? Imposible, matagal ko na siyang kilala sa probinsya. It's true, Daisy. Inimbestigahan ko siya. Di aksidente na nandito siya sa Maynila at siyang humahawak sa kaso ni nanay. Bahagi siya ng plano ni Katrina para siguraduhin na hinding-hindi na tayo magkakalapit muli. Tumawa ng mahina si Simon. Isang tunog na puno ng kondensensyon. Mr. Velasquez, galing mong gumawa ng kwento para lang pagtakpan ang kawalan mo ng halaga sa buhay ni Daisy noon. Pinsan ko nga si Katrina. Hindi ko itinatanggi yun. Pero kailangan ba itong maging issue? Hindi ko kontrolado ang mga baling desisyon ng pinsan ko. Pero kontrolado mo ang mga medical certificates na ibinibigay mo sa kanya. Sigaw ni Fernan, akmang susugod, ngunit pinigilan siya ni Daisy. Tama na! Sigaw ni Daisy. Fernan, umalis ka muna. Hindi to ang oras para sa mga hinala mo. Ang kailangan ko ngayon ay ang doktor na tinitingnan ng nanay ko. Simon, pakiusap. Ituloy mo ng check-up. Naiwan si Fernan na mag-isa sa lobby, puno ng frustration. Alam niyang nagsisinungaling si Simon, pero alam din niyang sa paningin ni Daisy, siya ang aggressor. Ngunit hindi susuko ang isang Velasquez. Habang nasa loob ng silid si Simon, dahan-dahang lumapit si Daisy sa table ng doktor para kunin ang reseta. Doon, aksidente niyang nakita ang cellphone ni Simon na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isang notification ang pumasok, isang mensahe mula sa isang hidden number. Nandiyan na bang ebidensya ni Fernan? Gawin mo na ang plano. Siguraduhin mong mawawalan siya ng tiwala sa kanya habang buhay. Kay. Nanigas si Daisy. Ang Kay ay walang iba kundi si Katrina. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Fernan. Si Simon ay hindi lang basta doktor. Siya ang huling alas ni Katrina para tuluyang wasakin ang anumang pag-asa sa pagitan nila ni Fernan. Hiningi ni Daisy kay Simon na mag-usap sila sa rooftop ng ospital para makalanghap ng hangin. Pagdating doon, nandoon na rin si Fernan na tinawagan ni Daisy ng patago. Daisy, anong ibig sabihin ito? Tanong ni Simon, pero bakas na sa kanyang mukha ang kaba nang makita ang dalawa na magkasama. Nakita ko ang text, Simon. Malamig na sabi ni Daisy. Bakit? Bakit kailangan pati ang kalusugan ng nanay ko ay gamitin niyo sa laro niyo ni Katrina? Ganun ba kayo kadesperada na sirain kami ni Fernan? Nang makitang huli na siya, unti-unting nagbago ang anyo ni Simon. Ang maamumukha ng isang doktor ay napalitan ng isang mapang-api na ngisi. Desperada? Hindi, Daisy. Tawagin mo tong Justice. Ani Simon habang lumalapit kay Fernan. Alam mo ba kung gaano kasakit makitang ang lahat ng atensyon ng pamilya namin ay nasa inyo? Nung bata pa tayo sa probinsya, laging si Fernan ang bida. Basta gulerong si Fernan na nakuha ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, at ang babaeng matagal ko nang gusto. Gusto mo si Daisy? Tanong ni Fernan. Ang boses ay puno ng panganib. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Pero ikaw ang pinili niya. Isang walang halagang tulad mo. Saad ni Simon. Kaya nung humingi si Katrina ng tulong para paghiwalayin kayo, hindi ako nag-atubili. Pero hindi ko akalain na baka akaharap ka pa na paraan para bumalik. Well, too late. Ang gamot na ibinibigay ko sa nanay ni Daisy, ako lang ang may kontrol niyan.
Hindi na nakapagpigil si Fernan. Isang mabilis na suntok ang dumapos sa panga ni Simon. Dahilan upang mapaluhod ito. Huwag mong gagamitin ang pamilya ni Daisy sa mga laro mo, Simon. Pulis nang bahala sa iyo at sisiguraduhin mong hindi ka na makakahawak ng stethoscope habang buhay. Fernan, tama na! Tigil ni Daisy, pero sa pagkakataong ito, niyakap niya sa Fernan mula sa likuran. Salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit ipinagtatabuyan kita. Humarap si Fernan kay Daisy. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng halo-halong galit at saya. Pangako ko sa iyo, Daisy, hindi na muling may makakasakit sa inyo. I'll hire the best doctors from abroad para sa nanay mo. Just stay with me. Pakiusap, huwag ka nang lalayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa rooftop ng ospital, sa gitna ng tensyon at nagaganap na gulo, muling nagdikit ang kanilang mga puso. Ang maskara ni Simon ay nawala na at ang tanging natitira ay ang dalawang taong handang harapin ang anumang pagsubok, basta't magkasama. Matapos ng kaguluhan sa ospital at ang pagkakalantad sa tunay na kulay ni Simon, tila isang mabigat na ulap ang naalis sa pagitan ni Fernan at Daisy. Ngunit sa pagbabalik ni Daisy sa opisina, hindi pa rin siya mapakali. Pagkaman maayos ng kalagayan ng kanyang ina sa ilalim ng bagong grupo ng mga espesyalista na kinuha ni Fernan, ramdam ni Daisy ang mga matang nakatingin sa kanya sa bawat pasilyo ng kumpanya. Daisy, ayos ka lang? Tanong ni Fernan nang pumasok siya sa opisina nito. Hindi na ito ang malamig na CEO. May dala itong tasa ng paborito niyang kape at isang banayad na ngiti. Sir Fernan, nakakailang lang ang tingin ng mga tao. Alam na nilang nangyari sa Batangas at sa ospital. Baka isipin nila, kaya lang ako nandito ay dahil sa relasyon natin. Buntong hininga ni Daisy. Hayaan mo sila. Sagot ni Fernan, sabay hawak sa kamay ng dalaga sa ibabaw ng mesa. I want the whole world to know that I am the one lucky to have you. At sa susunod na board meeting, itatama ko ang lahat. Dumating ang araw ng mahalagang quarterly board meeting. Ang mga investors at board members ay nagbubulungan tungkol sa skandalo na kinisangkutan ng kanilang CEO at ng isang senior analyst. Marami ang nag-iisip na baka paborituis mo lang ang dahilan kung bakit nananatili si Daisy sa posisyon nito. Pumasok si Fernan sa boardroom na may dalang kakaibang otoridad. Sa tabi niya ay si Daisy na mukhang kabado, ngunit pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Good morning, gentlemen. Panimula ni Fernan. Bago natin pag-usapan ang ating meeting, may gusto muna akong linawin. May mga kumakalat na balita tungkol sa amin ni Miss Daisy Reyes. Tumahimik ang lahat, may mga ngumingisi ng palihim, habang ang iba naman ay seryosong naghihintay ng paliwanag. Gusto kong malaman ninyo na noong kinuha ko si Miss Reyes, ginawa ko yun dahil sa galit at maling akala. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para pahirapin ang pinakamahusay na analyst na nakilala ko. Pero sa kabila ng pagpapahirap ko sa kanya, she delivered result that increased our regional market share by 20% in just a few weeks. She didn't stay because of me. She stayed because she is a professional. Tumayo si Fernan at hinarap ang mga board members ng diretso. That if any of you think she doesn't deserve her seat here, then you are questioning my judgment as your CEO. But more than that, I want it on record. Lumingon siya kay Daisy at kinuha ang isang maliit na remote. May lumabas na video sa screen. Hindi ito report. Ito ay isang montage ng mga kuha nila noong senior high school. Mga litratong itinago ni Fernan sa loob ng 5 taon. 5 years ago, I made a promise to this woman under an acacia tree. I broke that promise because I was a fool who believed in lies. Today, I am not just clearing her name. I am reclaiming my life. Lumapit si Fernan kay Daisy sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa industriya. Daisy, I treated you as a subordinate when I should have treated you as my queen. I don't want you to be just my employee. I want you to be my partner in everything. Lumuhod si Fernan sa gitna ng boardroom. Isang marangyang singsingang inilabas niya. Narinig nila ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga board members. Daisy Reyes, will you give this former playboy, basagulero the honor of being your husband? Hindi nito kontrata. Wala nang breach of contract clause. Tanging pag-ibig na lang na 5 taon kong ipinagkait sa atin. Mahal na mahal pa din kita, love. Naiyak si Daisy ng sandaling yon. Ang mga mata niya ay nagniningning, hindi dahil sa diamante.
kundi sa katapatang nakikita niya kay Fernan. Ang lahat ng hirap sa Maynila at ang pananakot ni Simon ay tila naglaho. Yes, Fernan. Yes, mahal na mahal din kita at pakakasalan kita. Umiiyak na sagot ni Daisy. Nagsitayuan ang mga board members at nagpalakpakan. Sa gitna ng palakpakan, hinigit ni Fernan si Daisy para sa isang halik. Isang halik na nagmarka ng katapusan ng kanilang hidwaan at ang simula ng isang bagong kabanata. Ngunit habang nagkakaisang lahat, may isang pares na mga mata ang nakamasid mula sa labas ng boardroom. Si Katrina, na ngayon ay wala ng trabaho at puno ng puot, ay may huling baraha pa palang hawak. Isang lihim na maaaring sumira sa kalusugan ng nanay ni Daisy kung hindi sila mag-iingat. Ang hanging puno ng saya sa loob ng Velasquez Company ay biglang naging mapanganib. Isang araw matapos ang viral na proposal sa boardroom, nakatanggap si Daisy ng isang brown envelope sa kanyang mesa. Walang sender, walang return address. Sa loob nito ay mga litrato ng mga lumang dokumento mula sa probinsya, mga papeles ng lupa at isang kontrata na may lagda ng yumaong ama ni Fernan at ng lolo ni Daisy. Kalakip nito ay isang maikling sulat. Akala niyo ba tapos na? Ang yaman na tinatamasa ni Fernan ngayon ay galing sa pangaagaw ng pamilya niya sa lupain ng pamilya mo, Daisy. Isang tawag ko lang sa media. Guguho na ang imahe ng knight in shining armor mo. Magkita tayo sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Dahil sa takot na muling magkagulo at dahil sa pag-aalinlangan sa kanyang nabasa, hindi sinabi ni Daisy kay Fernan ang tungkol sa sulat. Nagtungo siya sa Pier 4 ng palihim. Doon, sa gitna ng mga kalawanging container, lumabas si Katrina. Hindi na ito ang magandang Katrina na nakilala niya. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may baliw na kislap sa mga mata. Gulat ka, no? Ang akala ng dakilang pag-ibig ay nakatayo sa isang malaking lakaw. Ang pamilya ni Fernan ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya niya noon sa probinsya. Inagaw nilang lupain niyo. Kasinungalingan yan, Katrina. Alam kong desperada ka lang dahil wala ka lang trabaho at wala nang gustong tumanggap sa'yo. Desperada? O baka ikaw ang ayaw tanggapin ng totoo? Pakinggan mo ang boses ng nanay mo nung huli kami mag-usap sa ospital bago siya mag-collapse. Tinanong ko siya tungkol sa pamilya Velasquez. At alam mo ba kung anong sinabi niya? Takot, Daisy. Takot ang narinig ko. Bago pa makasagot si Daisy, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw. Humarurot ang itim na Fortuner ni Fernan at huminto sa pagitan ng dalawang babae. Bumaba si Fernan. Ang muka ay puno ng galit. Daisy, ano ginagawa mo rito? At ikaw, hindi ka talaga tatigil hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan? Oh, nandito na ang bida. Sabihin mo sa kanya, Fernan. Sabihin mo ang totoo tungkol sa Acacia Project ng tatay mo noon. Sabihin mo sa kanya kung paano ang pamilya niyo nagpaalis sa kanila sa lupain nila, kaya kayo yumaman. Natigilan si Fernan. Tumingin siya kay Daisy at nakita niyang ang pagdududa sa mga mata ng dalaga. Fernan, totoo ba? Tanong ni Daisy. Ang boses ay nanginginig. Daisy, may nangyaring gusot nun sa mga papeles pero hindi yung pangaagaw. Hindi? Blackmail? Sige, tawagan natin ang media ngayon din. Or better yet, pipigyan niyo ako ng 50 milyon at mawawala ako habang buhay. Kung hindi, sisirain ko ang kasal niyo bago pa man ito magsimula. Ngunit imbis na matakot, dahan-dahan ngumiti si Fernan. Isang ngiting kasing pangarib ng isang hayop na nakahuli ng biktima. Mula sa kanyang likuran, lumabas ang ilang tauhan ng NBI at ang kanyang head of security. Do you really think I wouldn't track Daisy's phone the moment she left the office without saying anything? At ang mga dokumentong hawak mo, yan ang mga orihinal na papeles na matagal ko nang hinahanap para isoli sa pamilya ni Daisy. My father didn't steal them. He kept them in a trust fund for Daisy's family because of a legal dispute with other relatives. I was going to give it to her as a wedding gift. Namilog ang mga mata ni Katrina. Hindi! Nagsasinungaling ka! Check the dates, Katrina. Ang lagda ng tatay ko sa likod ay nagsasabing transferable to Daisy Reyes upon her 25th birthday. Ipinagtatanggol niyang lupa nila Daisy laban sa ibang mga gahaman sa probinsya. Hindi mo kami nasira sa publiko, Katrina. You found me wedding gift. Agad na pinalibutan ng mga otoridad si Katrina. Blackmail, extortion at stalking. This time, Katrina, walang makakaligtas sa iyo. Hindi mo lang sinirang pagkakaibigan niyo ni Daisy.
Tinangka mo pang gamitin ang alaala ng pamilya namin para sa sarili mong kasakiman. Habang isinasakay si Katrina sa sasakyan ng pulis, napasandal si Daisy sa balikat ni Fernand. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang nanay ni Daisy, niyaya ni Fernand ang dalaga sa garden ng West House. Nagulat si Daisy dahil ang buong paligid ay pinalilibutan ng mga fairy lights at ang mga rosas na kulay puti ang kanyang mga paborito. Fernand, ano to? Gabi-gabi na lang ba tayong may sorpresa? Gusto ko lang bawiin yung 5 taon na hindi kita naisayaw. 5 years, Daisy. 5 years akong sumasayaw mag-isa habang iniisip kita. Inilabas ni Fernand ang kanyang cellphone at tumugtog ang isang mabagal at sentimental na kanta. Inabot niya ang kamay ni Daisy at dahan-dahang iniyakap ang mga bisig nito sa kanyang leeg. Ang mga kamay naman ni Fernand ay maingat na humawak sa bewang ng dalaga, na tila ba natatakot siyang mabasag ito. Remember this song? Ito yung kanta sa prom natin. Nung sinabi mong ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. At hanggang ngayon, yun pa rin ang totoo. Daisy, sa bawat gabing wala ka, ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang alaala ng amoy mo, ng tawa mo, at ng pangako nating dalawa. I'm sorry if I became a monster when you came back. It was just a mask for the man who was dying to hug you again. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad dahil sa bawat oras na pinahihirapan mo ko sa opisina, nakikita ko pa rin sa mga mata mo yung Fernan na mahal ko. Yung Fernan na basagulero, pero ako lang ang kayang magpaamo. Oo na, talo na ako, love. Tiklop na ang CEO sa analyst niya. Biglang binuhat ni Fernan si Daisy at inikot-ikot sa gitna ng hardin. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng Tagaytay. Nang ibaba niya ang dalaga, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng dalaga. Daisy, ayoko na maghintay pa ng kasal para ipadama sa iyo kung gaano kita kamahal. Mula sa gabing to, sa bawat pagising mo, ako ang unang makikita mo. Sa bawat pagtulog mo, ang mga bisig kong magsisilbi mong unan. I will spend the rest of my life making up for every tear I caused you. Ilang sandali pa ay muling nagdikit ang kanilang mga labi. I love you, Daisy. More than my life. More than my billions. Bulong ni Fernan sa pagitan ng kanilang mga halik. I love you too, Fernan. My CEO, my night, my everything. Tugon ni Daisy. Araw ng kanilang kasal, hindi sa isang hotel sa Maynila o sa isang mamahaling resort sa ibang bansa, naganap ang kasal nila. Pinili din na Fernan at Daisy na bumalik kung saan ang lahat ay nagsimula, sa kanilang maliit na bayan sa probinsya, sa ilalim ng malaki at matandang punong akasya na naging saksi sa kanilang mga unang bulong ng pag-ibig. Ang paligid ng puno ay pinalot ng mga white wisteria at mga lamparang kristal na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang mga upuan ay gawa sa kahoy, payak ngunit elegante, na sumisimbolo sa katatagan ng kanilang relasyon. Nagmagsimulang tumugtog ang mga biolin, ang kapahimikan ay napuno ng emosyon. Bumukas ang dulo ng pasilyo at lumitaw si Daisy. Suot niya ang isang ivory silk gown, ngunit ang pinakamagandang palamuti sa kanya ay ang kanyang mga mata na nagniningning sa kagalakan. Kasama niyang naglalakad ang kanyang ina, na ngayon ay malakas na at bakas ang kaligayahan sa muka. Sa kabilang dulo, nakatayo si Fernan, ang makapangyarihang CEO ng Velasquez Company, ay hindi mapigilan ang pagtulo ng luha ng makita ang babaeng pinangarap niyang makasama mula noong 17 taon pa lamang siya. Nang maiabot ng kanyang ina ang kamay ni Daisy kay Fernan, mahigpit na hinawakan ng binata ang mga kamay ng dalaga. You look more than beautiful than the day we first met. Bulong ni Fernan na naging bahila ng pamumula ni Daisy. Dumating ang sandali ng kanilang mga personal na pangako. Daisy, 5 taon tayong naligaw sa dilim. Naging bulag ako sa galit at naging bingi sa tibok ng puso ko. Ginamit kong yaman ko para itago ang sakit. Pero sa huli, ikaw lang palang tanging kayamanan na kailangan ko. Ani Fernan, habang nanginginig ang boses. Pangako, mula sa araw na to, ang mga kamao ko hindi na para sa pakikipag-away, kundi para protektahan ka. At bawat bilyon na meron ako ay walang halaga kung hindi ikaw ang kasama ko sa bawat pagising ko. Ibinabalik ko sa iyong pangakong binitawan ko sa ilalim ng punong ito noon. Ikaw lang, hanggang sa huling hininga ko, love.
Napaiyak naman si Daisy habang sumasagot. Fernan, pinatawad na kita bago mo pahingin. Dahil kahit ano magkalayo tayo, ang puso ko ay laging nakakabit sa iyo. Salamat dahil bumalik ka. Salamat dahil hinanap mo ko sa gitna ng galit. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng punong ito, ipinapangako kong ako ang magiging pahinga mo sa bawat pagod na dulot ng mundo. Mahal na mahal kita, Mr. Velasquez. Buong puso na saad ng dalaga. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari. You may now kiss the bride. Hinapit ni Fernan ang dawang ni Daisy at ibinigay ang isang halik na puno ng lahat ng mga salitang hindi nila nasabi sa loob ng 5 taon. Ito ay halik ng pagpapatawad, ng tagumpay at ng wagas na pagmamahal. Ang mga bulaklak ay tila nakikipagsabayan sa palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit sa Fernan kay Daisy at may ibinulong. May sorpresa pa ako sa iyo, Mrs. Velasquez. Ano na naman yun? I bought the land where this acacia tree stand. It's now officially under your name. At dito natin itatayo ang ating rest house. Para tuwing sasapit ang anibersaryo natin, dito natin maaalala na kahit anong bagyong dumaan, basta't ang ugat ay malalim, hindi tayo matitinag. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, nakasandal si Daisy sa balikat ni Fernan habang pinapanood ang mga tao na nagsasayawan. Wala na ang playboy na basagulero. Wala na ang malupit na CEO. Ang natira na lang ay ang 2 pusong napatunayan na ang tunay na pag-ibig, gaano man kalayo ang marating at gaano man katagal mawala, ay laging may paraan para makauwi sa piling ng isa't isa. Gaya ng kwento ni na Daisy at Fernan. Pinaghiwalay man sila ng mga taong nanloko sa kanila, pero sa huli, tadhana pa din ang maglalapit sa kanila dahil pinatunayan nila sa wagas at totoo ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Comment naman po kung saan nakarating ang ating video. Tama ba ang ginawa ni Daisy na patawarin si Fernan at bigyan ng second chance ang kanilang pagmamahalan? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at God bless po sa ating lahat.